Tandaan nyo, iba ang logic ng babae. Kailangan mong wag pa irali ng nararamdaman mo bilang lalaki. So dapat bilang lalaki, panindigan mo na hindi habol mo ang relationship agad. Pero yung feelings niya is not fucking the same sa'yo. Kaya minsan or kadalasan sinasabi nila toxic tayo because we are too controlling or overprotective. Hindi sila nagbabase sa kung ano yung nararamdaman mo sa kanila. Nagbabase sila sa kung ano nararamdaman nila para sa'yo. What's up guys? Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Sigurado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about yung nag-message sa atin mga ropa. So may tanong si Ea, ano daw ba yung reverse clause na tinatawag? Or ano daw ba yung pagkakaintindi natin sa reverse clause? So yan ang kanyang katanungan. So maraming ginagamit na term ngayon pag sa modern dating mga ropa. For sure sa inyo, hindi pa ganong naririnig tong reverse clause na to. Pero madali lang naman siya tandaan mga ropa. This is a disclosure of agreement. Okay? So kumbaga sasabihin mo na kaagad sa umpisa pa lang kung ano yung gusto mo talaga. Kung bakit in-approach mo siya, kung bakit gusto mo siya makasama, kung bakit gusto mo lagi siya kausap, bakit kayo lumalabas. So hanggat maaga, dapat meron na kayong disclosure kung saan kayo papunta or kung ano yung pupuntahan nyo. So dapat hanggat maaga, alam nyo na kung saan nyo ilulugar yung bawat isa, di ba? So usually, the reason kung bakit may reverse clause, para at least maiwasan ng alin, yung heartbreak. And of course, expectation, and of course, yung honesty. So parang ano do mga ropa, parang kang may contract. So sa modern dating, of course, we are still dreaming na makahanap ng tao na talagang makakasama natin ng panghabang buhay. Kasi syempre, sa panahon ngayon, mahirap naman talaga. Because of the social media, we think that everyone is deserve more. Di ba? Especially sa mga babae na ang tanging kaya nila i-flex is yung katawan nila. Sabi nga ni Karil, di ba? We are living in a flexing time. We flex everything, di ba? Suot mo, medyas mo, lahat na lang eh. Di ba? Lahat piniplex mo eh. Kahit yung problema mo, kahit yung chismis sa kapitbahay nyo, kahit problema ng magulang mo. Which is hindi naman dapat. Di ba? Kumbaga yung mga tao, wala naman dapat na alamin pa sa'yo. Ikaw na lang itong naglalagay dun sa lugar or dun sa situation na talagang gusto mo mapag-usapan ka, di ba? So reverse clause, yun nga, dapat alam nyo sa isa't isa kung ano yung pinapasukan yung dalawa. For example, ikaw bilang lalaki, meron ka nakilalang babae at sinabi mo sa kanya na you are not ready for a relationship unless talagang doon tayo papunta. Pero I enjoy seeing you, I enjoy yung makasama ka lagi, nanonood tayo ng sine, kumakain tayo sa labas, and of course, alam nyo na, bembang, di ba? So, both of you, nai-enjoy nyo isa't isa. So, syempre, hindi may iwasan na pwede siya mahulog doon sa lalaki. At ang lalaki, hindi may iwasan na pwedeng maging territorial doon sa babae. Gets? Ano yung mga pinag-usapan natin last time? Ang babae, the more na nakikipag-sex siya, the more na mas lagi niyang kayakap or kasama yung lalaki or anything na intimacy, may lumalabas na hormone, which is ano yun? Oxytocin. So yung oxytocin na yun, yung tinatawag na hormone bond. Okay? So nagkakaroon ng bonding. Nabubuo ang kanyang emotions or feelings dun sa lalaki. So sa lalaki naman, ano yung hormone na lumalabas pag nagugustuhan niya na ang isang babae? Or usually, pag gusto mo ang isang babae, vasopressin. Okay? So, nagiging territorial tayo pag yung babae gusto natin, di ba? Which is, yun naman talaga yung normal sa mga kalalakihan. Kaya minsan, or kadalasan, sinasabi nila, toxic tayo because we are too controlling or overprotective. No, that's who we fucking are. Okay? We are providing and protecting. That's who we fucking are. Okay? Yan ang gampanin natin bilang lalaki sa mga bawat babae na gusto natin. Yung gusto nating mga babaeng ingatan, lalo-lalo na yung mga babae na nagre-reciprocate sa mga gusto natin. Okay? O yung may potential na pwedeng bigyan mo ng relationship. So sa mga babae, oxytocin. Nai-inlove sila unti-unti. Habang tumatagal, lalo na pag may bembang na involved. Alright? So kaya dapat alam nyo yung expectation nyo sa isa't isa. Dapat honest kayo umpisa pa lang sa isa't isa. Kung kayong dalawa hindi kayo naghahanap ng relasyon, sabihin nyo kaagad sa isa't isa. Another example, ikaw lalaki, sinabi mo sa kanya, hindi ako naghahanap ng any relationship. Pero kung papunta tayo doon, we'll see kung parehas tayo ng nararamdaman. So let's say for example, after 3 months, 4 months, bigla ka nagtapat. Kalalaki mong tao, ano yung sinasabi ko? 6 to 12 months muna. Kailangan mo ng 6 to 12 months para makilala mo siya ng gusto. Pero ikaw, nag-overflow ang emotions mo sa kanya.
Gustong-gusto mo siya. Ayaw mo siyang pakawalan. Dahil ang ganda niya, ang hot niya, and at the same time, nagre-reciprocate siya. Pero hindi mo alam, that's her only way for her, for you to fall in love with her. Pero yung feelings niya is not fucking the same sa'yo. Okay? Naloba tayo mga ropa, kaya dito natin sa park itutuloy. So yun nga, so pag madalas natin kasama yung babae, may tendency na mapol ka dun sa babae or maging overprotective ka or protektahan mo siya ng sobra dahil nga we are naturally territorial. Okay? Kaya kadalasan ng mga lalaki yung umaamin talaga dun sa nararamdaman nila. Kaya nga maling-mali na gawin natin yun mga ropa. Kaya nandito sa Suplado Moto para sabihin sa inyo na hindi nyo dapat gawin yun. Okay? Kasi ang babae, emotional creatures. Okay? Hindi sila nagbabase sa kung ano yung nararamdaman mo sa kanila. Nagbabase sila sa kung ano nararamdaman nila para sa'yo. Okay? And the only time na may stimulate mo emotions ng babae is yung pag misteryoso ka, yung nagwa-wonder sila sa'yo, o yung hindi ka kagaya ng karamihang lalaki na talagang open sa lahat. Yung parang sinasabi niya kaagad na gusto kita maging girlfriend, ito yung mga plano ko sa'yo, hindi ganun. Kaya nga itong reverse clause na to, very powerful do kung gagamitin mo na maayos. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kasi nga, dinidisclose mo na kaagad na you are not looking for relationship. Pero gusto mo siyang kasama, gusto mo siyang kasama sa mga ginagawa mo, gusto mo siyang tinatawagan, gusto mo nag-update siya sa'yo, gusto mo rin nag-update ka sa kanya, na-enjoy mo yung company niya, pero you are not looking for relationship. Kailangan malaman niya yun, kaya kailangan i-disclose mo yun. Okay? Pero hindi naman right away na first day, sasabihin mo na kaagad ganon. Siyempre, checking vibes muna kasi napaka-importante ng merong chemistry or talagang nagba-vibe kayo sa isa't isa. Meron tayong dynamic, especially sa relationship, di ba? So may dynamic yan. So pag ginagawa mo yung mga bagay na alam mo na pwedeng ma-turn off ang isang babae, so pwedeng yung interest niya sa'yo mawala. So, nandyan yung alin, yung pangungulit mo, message ka ng message, yung tawag ka ng tawag. Kumbaga, hindi mo siya binibigyan ng space to think about you. Kaya nga mga ropa, ulitin ko, sa mga nagme-message sa akin na, paano yun, Suplado Moto? Okay naman kami, tapos bigla na lang siya nalalamig. Kasi nga, makulit ka. Yun ang totoo. Hindi siya manlalamig sa'yo kung hindi ka makulit. Alright? Kasi bibihira na ang babae hindi ma-curious kung anong ginagawa mo once na hindi ka na nagre-reply sa kanya. Or hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Napaka bihira ng mga babae na, okay, hindi mo ko tinetext, it's fine. Bihira yung ganun. Alright? So, pag ganun ang babae, ibig sabihin ginagamitan niya ng logic. Pero, pag ikaw, yung lalaki na hindi ma-text, ma-call, or inuuna mo lagi yung mga dapat mong gawin, kumbaga hindi mo siya nilalagay sa pedestal, hindi mo siya pinapriority, of course, dun yung siya na yung pwedeng mag-chase sa'yo, siya na yung pwedeng humabol sa'yo, siya na yung pwedeng magparamdam sa'yo. Not literally hahabol ng hahabol. What I'm trying to say here is, binibigyan mo siya ng chance to fall in love with you or binibigyan mo siya ng chance para masigurado niya kung may feelings ba siya sa'yo. Okay? So, reverse clause is a disclosure kung ano man yung balak nyong gawin in the future or kung ano man yung gusto mo lang at the moment. Okay? Ang hirap kasi dito, yung akala ng karamihan, both parties, male and female, na pag lumabas kayo, automatic, sa lalaki, iniisip nila, lumabas kami dalawa, putya, pabembang na to sa akin. Hindi ganun mga ropa, okay? Iniisip nyo kasi kaagad, pag lumabas kasama ang babae, puta, bembang to. Hindi ganun. Or sa babae naman, ay, naku, baka ma-inlove naman siya na sobra sa akin. Naku, mukhang gusto niya na ako. Baka gusto niya ng relationship. Or, naku, baka gusto niya ng sex. No, hindi po ganun, okay? Though, yun ang madalas natin makita because yun ang nangyayari. Pag, let's say, for example, needy ang babae, needy ang lalaki, nagtagpo sila, bang. Alam mo na kaagad, magiging toxic ang relationship or kahit walang relationship, pwedeng maging toxic. Okay? So, balik tayo sa reverse clause. Reverse clause, uulitin ko, may agreement. Dinidisclose nyo na hanggang dito lang muna tayo. Ngayon, kung madedevelop yung emotions and feelings, we need to talk about it. Kung dapat natin ituloy or kung same ba tayo ng nararamdaman. Kasi, pwedeng, for example, sa mga lalaki, di ba, madalas umamin ng mga lalaki o madalas mag-initiate ng relationship, mali ka agad. So, dapat bilang lalaki, panindigan mo na hindi habol mo ang relationship agad. Ang habol natin mga lalaki is makilala muna natin siya ng gusto para at least alam natin kung ano yung ini-expect natin sa kanila once na nasa relationship na tayo with them. Okay? May nag-comment sa ating comment section. So, paano, Ropa, hindi na mag-aasawa? Nandun na po yung sagot sa natin, sa previous videos natin. Kung nakikinig ka mabuti at hindi mo ginagamit ang emotions mo, maiintindihan mo yung mga sinasabi ko. Okay? Kaya isipin nyo mabuti bago kayo mag-comment kung pinanood nyo bang mabuti or inintindi nyo mabuti yung mga sinabi ni Suplado Moto. Okay? So, balik tayo. Ikaw lalaki,
Pag ikaw na in love ka kaagad, of course, nagsasabi ka, nag-i-initiate ka. Unang date nyo, sinabi mo kaagad, you're not looking for a relationship, and then inaccept niya naman niya. Kumbaga, sinabi niya, okay, that's good. At least alam ko na kaagad, di ba? So, after a month or 2 or 3, bigla mo sinabi na in love ka. So, anong gagawin ng babae? Oh my God, that's so fast. Oh, yari ka na. Pwedeng sabihin mo sa sarili mo, oh my God, sabi na nga ba, tama ako, hindi ganun yung nararamdaman niya sa akin. So, sinong may mali doon? Ikaw. Kasi you kill the attraction. Kumbaga, pinababa mo yung interest niya. Una, bago mo sabihin yon, for sure nararamdaman mo na pwedeng, puta, baka mag-say no to or baka hindi kami same na nararamdaman. Pag ganun na nararamdaman mo, may doubt ka, then you need to do a lot of things pa. Okay? Kailangan mong wag pa irali ng nararamdaman mo bilang lalaki. Dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang magdadala ng relationship nyo. Okay? Pag nagkapamilya kayo, ikaw ang maglilid. Okay? Lalo na sa mga anak mo, ikaw ang titignan nila. Ang isang pamilya, kahit na yung father, hindi man yung part niya nagagawa niya most of the fucking time, pero as long as present lagi yung father, or as long as may masculine energy, they feel fucking safe, or yung worry nila mas lessen kumpara sa walang masculine energy. Because we are the one protecting and providing for the family, for the relationship, or for the woman that we choose to be with. Okay? Kaya uulitin ko mga ropa, reverse clause is an agreement disclosure na kung ano ang gusto mo once na dinedate mo ang isang babae. So baka may maging pilosopo dyan. So ibig mo sabihin, suplado mo to. Parang nilalahad mo na kagad kung ano yung gusto niya. So, iba yon. Iba yung sinasabi mo na you are not looking for relationship or you're not expecting anything yet. Iba yung aamin ka na gusto kita maging girlfriend. Iba yon. So, magkaiba ng impact yon sa babae. Tandaan nyo, iba ang logic ng babae. The more na may distance ka, the more na may space ka, yung space na yon, yun ang pinupunan nila ng emotions or doon nagkakaroon ng feelings. Di ba? Example, sa flood control. Sa flood control, walang space. Kaya nagbabaha. Kung meron tayong basin na pinagpupuntahan ng tubig, hindi magbabaha, di ba? So, same thing, pag ikaw, eto ka, eto siya, dahil inamin mo or sinabi mo na gusto mo siya maging girlfriend or eto yung in-expect mo sa kanya, so wala siyang space to think about you or mag-wonder about you or hindi niya nakikita na na misteryoso kang tao. So, ano nangyayari? Kung ano lang yung nakikita niya ngayon, yun lang. Hindi siya nagwa-wonder kumpara sa flood control na may basin, na may tapunan ng tubig, napupuno yun. Diba? So, kaya walang baha. Pero, pag may baha, ano nangyayari? Since walang space, since walang basin, nasasayang yung ginagawa mo. Nasasayang yung effort mo. Kasi, instead na yung baha pupunta sa basin, dahil walang space, nasa, ano lang siya, kumbaga nasa ibabaw lang siya, hindi siya lumalalim. So, yung feelings niya, never lalalim or hindi lalalim. Okay? Dahil inamin mo kaagad kung anong gusto mo sa kanya at na masyado ka naging tapat sa kanya. Iba yung sasabihin mo na I'm not looking for any relationship yet, I'm not expecting yet, but I want to go out with you because I find you interesting. And I think you are a very adventurous person and feeling ko ikaw yung babae na talagang G sa mga bagay-bagay. Something like that, di ba? So it's a positive, it's a compliment, so it's up to her kung paano niya i-take yon. And for sure, magtatanong naman siya, what do you mean by adventurous person? Well, adventurous person, for example, ayayin kita na walang plano-plano, something like that. Kumbaga, tatawagan kita, tara, pupunta ako sa ganitong lugar, gusto mo sumama, something like that. Okay? May iba't ibang klaseng naman reverse clause ang mga ropa. So, example ng reverse clause, pwede rin yung, let's say, for example, sinabi niya, sige, sa second date, ako naman. Siya naman daw yung magbabayad, siya naman yung manlilibre. Then, ibig sabihin, dinidisclose niya na. Or, for example naman, on the third date, sinabi niya, ikaw magbayad, pero ako yung magpa-plan. Okay lang ba sa yun? Ako yung magpa-plan kung saan tayo pupunta. So, it's also reverse clause. Okay? Kaya nga, kung tingin mo, walang pupuntahan, or ayaw mo ng ganun, na siya yung magpa-plan, siya yung magbabayad, sabihin mo rin sa kanya. Di ba? So, maganda na pinag-uusapan nyo kung ano kayo at the moment. Okay? Hindi yung parang iiwasan nyo o i-avoid nyo or i-dodge nyo. Kaya nga nandiyan reverse clause para at least kung hindi man mag-improve or hindi mapunta sa relationship yung dating nyo, it's fucking fine. Kumbaga, meron kayong clean exit. Yun ang pinaka-importante doon. That's why you are disclosing na you are not looking for any relationship yet. This is what I want. I just want to enjoy being with you. I just want to, of course, spend time with you most of the time. Yan ang nakikita ko as of now. But we don't need to rush. Which is, yun ang gusto ng mga babae. Okay? Why? Because they want to feel safe first. They want to feel comfortable first sa atin. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. Sana nasagot ko yung reverse clause mo, ropa. Okay, ingat-ingat. I'll see you guys next time and bye-bye. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.